opisyal kay Pangulong Duterte. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap tayo ng report, 2 lider ng Abu Sayyaf patay sa inilunsad na operasyon ng PNP at AFP sa Tawi-Tawi. Magbabalita si 24 Edmar Estabillo. Edmar? Dennis, napatay ng tropa ng pamalaan ang 2 leader ng Abu Sayyaf Group na sina Ninok Sabari at Madi Abdurrahman. Sa report na nakarating dito sa Campo Aguinaldo, Quezon City, alas 2:15 kahapon ng hapon nang maglunsad ng law enforcement operation ang militar at pulisya laban sa mga terorista sa barangay Pahod, Bungaw, Tawi-Tawi. Sinasabing unang napatay sa engkwentro si Madi Abdurrahman pero sugutang nakatakas si Ninok Sabari. Dahil dito agad na ikinasa ang hot pursuit operation at alas 9:30 kagabi ay napatay din umano si AFG leader Ninok Sabari na umano'y may standing warrant of arrest dahil sa 32 counts of murder. Kasunod ang pagkakaresto sa kasama ni Ninok na siya ring membro ng Abu Sayyaf na si Yasser Anji na hawak na ngayon ng ARMM PNP. Yan. Edmar! Uy, nawala si Edmar. Edmar? Nawala. O sige, balikan na lang natin mamaya ng konti si Edmar. Samantala, sa ibang balita na muna tayo. Umarangkada na ngayong araw ang dagdag pasahe sa jeepney. Kung ano ang mga lugar na nasa ilalim ng direktiba ng LTFRB, alamin natin sa report ni RH09 Sunny Casulia. Balik 8 pesos na ang minimum na pasahe sa jeepney simula araw na ito. Bata ito sa pisong provisional fare increase na inaprubahan ng LTFRB kasunod ng serye ng pagtaas ng halaga ng mga produktong petrolyo. Apektado ng dagdag pasahe ang mga jeepney sa Metro Manila, Central Luzon at Calabar Zone. Ayon sa LTFRB, hindi permanente ang fare increase na inaprubahan kundi pansamantala lamang para bawasan ang sentimiento ng mga transport group. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, balikan natin si 24 Edmar. Edmar? Dennis. Okay, tanong ko lang, kasi kung yung binanggit mo na 2 leader ng NPA o Abu Sayyaf, yung mga miyembro ba walang nadali, walang napatay? Puro leader? Walang nadali itong 2 leader lang na si Ninok Sabari at si Madi Abdurrahman. Pero yung isang membro ay naaresto, si Yasser Anji. So may kasama pa itong 2 leader? May kasama. Yung mga ibang tropa ng Abu Sayyaf ay nakatakas naman. Kasama sa pagtakas sana si Ninok Sabari. Pero nung bandang kinagabihan, hot pursuit operation ay napatay din etong leader na si Sabari, Dennis. So yung bangkay ng 2 leader ng Abu Sayyaf hawak ngayon ng PNP? Ang kadalasan ginagawa dyan pagka napatay yung siyempre Muslim yung mga nililibing ka ganyan, isinusurrender yan doon sa mga kapatid ng Muslim at sinala na yung magpapalibing. Pero yung isang arestado na si Yasser Anji ay siya ngayon ang hawak ng ARMM PNP, Dennis. Natambangan lang ba ito na talagang pinuntirya, tinarget, Edmar? Tinarget talaga dahil ang ginagawa ngayon ng yung law enforcement unit dahil meron sa order ng Pangulo na purbusin na ito mga to. Kung kaya tuloy-tuloy yung operasyon na Dennis sa mga liblib na lugar, yung mga pinagkukutaan ng mga terorista. At talagang hinahanap nila ito mga to at nadjadjampuhan naman doon sa mga lugar kung kaya't nagkakaroon ng sagupaan. Okay, so ibig sabihin tuloy pa rin. Kumbaga naka-alert ang lahat ng PNP. PNP at pulisya ngayon nagtutulungan, join force sila para dito sa mga teroristang grupo, kabilang na diyan yung NPA, Abu Sayyaf, yung mga multi-terror group at ibang local terrorists, Dennis. Okay, maraming salamat, Edmar. Yan ang DZRH News, Edmar Estabillo, RH24, naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live si RH24, Edmar Estabillo. Samantala, nagbabala si MMDA Officer in Charge, Team Orbo, sa mga pasaway na opisyal ng ahensya na sisimbakin niya ang mga ito kapag patuloy na nagpasaway sa tungkulin. Para sa kabuong detalye ng balitang yan, alamin natin sa report ni RH09, Sunny Casulia. Nag-warning si Metro Manila Development Authority GM Team Orbos na sisibakin ang mga opisyal at tauhan ng ahensya na ayaw sumunod sa kanyang mga utos. Lumitaw na may mga direktiba si Orbos na sadyang hindi pinapansin ng mga tauhan ng MMDA, lalo na yung mga nakadeploy sa mga lansangan.
Kailangan i-suspend, we suspend. Yung kailangan nung i-float, we float. Yung kailangan tanggalin, tinatanggal po namin. Mga hindi At sumusunod sa tuloy-tuloy inyo. po yung ating investigasyon kasi madami pa rin yung lumalabas na na pangalan. In fairness, we need to investigate them. Samantala, ipinaalaala ni Orbos na bawal ang dumaan sa EDSA, Guadalupe area ang mga jeep na biyaheng Guadalupe, Taguig na dito umiikot simula sa Lunes. Actually, since pa ho to, beginning of the year, so hindi naman sabay-sabay yan. Naintindihan ko naman na ayaw natin mapila yung mga commuters natin. Pero magsisimula na ho tayo sa Lunes dito sa Guadalupe. Napagalaman pa kay Orbos na makikipagtulungan sila sa DPWH tungkol sa mga billboards sa EDSA na sobrang liwanag at delikado sa mga motorista. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, pinakakansila na ni Senator Richard Gordon ang passport ni retired General Wally Sombero na itinuturong bagman ng gambling tycoon na si Jack Lam. Kung bakit nag-init ang ulo ni Gordon sa Senado at kung bakit niya napag-initan si Sombero, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Nagbanta si Senator Richard Gordon na itatapon sa bilibid si retired General Wally Sombero, ang itinurong bagman ni gambling tycoon Jack Lam. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Gordon na kung hindi pa rin sisipot sa Senado si Sombero ay pwede na itong i-cite for contempt at parusahan. Inirekomenda na rin ni Gordon na kanselahin ang passport ni Sombero at nagbanta na ipapaaresto ito at ipapatapon sa bilibid sa Muntinlupa kung hindi pa rin magsasalita sa Senado tungkol sa 50 million pesos na suhol ni Jack Lam kay na dating Immigration Deputy Commissioners Al Argosinio at Mike Robles. When this hearing is finished and there is no report from Mr. Jack Lam, I will order and recommend that contempt be leveled against Mr. Sombero, and that when he comes back, that he be immediately arrested from the airport and incarcerated in Muntinlupa until he comes around. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Ito matagal ko ng tanong, DOJ, wala pang sinasampang kaso laban kay gambling tycoon Jack Lam. Magbabalita si RH12 Manang Milky Rigunan. Wala pang kasong isinasampa ng Department of Justice laban kay casino gambling mogul Jack Lam. Ito inamin ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa ikatlong hearing ng Blue Ribbon Committee sa munay bribery scandal sa Bureau of Immigration. Paliwanag ni Aguirre may kasong isinampa hindi ang DOJ kundi ang National Bureau of Investigation laban kay Jack Lam. Agad naman itong kinontra ni Senator Leila de Lima dahil ang protocol niya ay dapat DOJ ang maunguna sa pagsasampa ng kaso kay Jack Lam. Binigyang din ni de Lima bukod sa bribery o corruption of government official na dapat ikinaso kay Jack Lam, nilabag din ito ang batas sa pagpasok ng mga illegal Chinese workers sa Fontana Resort sa Clark, Pampanga. Sa hearing, nadiin din ng Bureau of Immigration dahil sa kabila ng whole departure order at show cause order na inilabas ng Senado, hinayaan ng Bureau of Immigration na makalabas ng bansa si Wally Sombero. Yan ang DZRH News, Milky Rigunan, RH12, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, binigyan umano ng special treatment ang mga preso na tumistigo laban kay Senator Leila de Lima. Kung sino ang nagsiwalat ng impormasyong ito, alamin natin sa report ni RH09, Sunny Casulia. Nabahalang Malacanang sa impormasyong pinayagan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na bigyan ng espesyal na trato ang mga high-profile inmates sa Campo Aguinaldo. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, magsasagawa ng verifikasyon ang palasyo sa bagay na ito batay sa akusasyon ni Senator Leila de Lima. Ipinahayag ng source na pinayagan ni Aguirre ang pribilehiyo ng mga prominenteng inmates na galing sa bilibid na inilipat sa kustodya ng AFP bilang reward umano sa pagtistigo nila laban kay de Lima. Tiniyak ni Abella na hindi kinukonsinti ng gobyerno ang ganitong kasunduan. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, mga opisyal ng barangay sa QC hiniling na ibalik na ang Oplan Tokhang ng PNP. Gumagrabe na ba?
Okay, mamaya ng konti, balikan natin si nawala sa linya, itong si RHO5. Samantala, sa ibang balita na muna tayo, nakapagtala ang Pilipinas ng pinakamataas na insidente ng breast cancer. Kung gaano kalala ang sakit na ito sa Pilipinas at ano ang mga maaaring gawin para maiwasan ito, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Nanguna ang Pilipinas sa may pinakamaraming insidente ng breast cancer noong isang taon. Napag-alaman sa Philippine Obstetrical and Gynecological Society na mula sa 177 bansa, nanguna ang Pilipinas na may mabilis na pagkalat ng breast cancer. Batay sa pag-aaral, aabot sa 12 Pilipino ang namamatay araw-araw dahil sa breast at cervical cancer. Dahil dito, hinikayat ng health advocates ang publiko na sumailalim sa National Screening Program para maagang madetect ang anumang sakit. Sa talaan naman ng Department of Health, nangunguna ang lung at colon cancer sa mga cancer na ikinamamatay ng mga Pinoy. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Ito, baka akala nyo, nagkamali ako ng basa dun sa headlines kanina. Carla Estrada, excited nang gumanap na bilang bar. Bar to as in B-A-R. Oo, bar na. Alamin nga natin ang istoryang yan mula kay RH43, si Rocky. Hindi itinatanggi ni Carla Estrada ang katotohanang excited na siyang gampanan ang role na Barna sa pelikula. Ito umano ang katapat ni Darna na sexy ang katawan kung kaya't naisip nila na gumawa ng isa pang Pinoy heroine at dito na nga lumabas ang karakter na Barna. Isang katulad ni Darna ang suot pero ang pagkakaiba lamang ay mas malusog ito kaysa kay Darna. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Samantala, mga opisyal ng barangay sa QC hiniling na ibalik na ang Oplan Tokhang ng PNP. Malala na ba ang droga dyan? RH05, Val Gonzalez. Val? Dennis, nananawagan ng mga opisyal ng barangay sa Quezon City kay Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik na sa Philippine National Police ang sinimulang giyera kontra illegal na droga. Ang apela din ay kasunod na pagtaas ng bilang ng crime sa lungsod at pag-aresto ng sunod-sunod ng mga drug addict na nakatuhang nagsasagawa ng iba't ibang lugar sa Quezon City. Ayon sa mga barangay chairman na sina Chairwoman Ursula Kagawad Willie Solano at iba pang mga nagkakaisang mga kapitan ng barangay sa Quezon City, ang mga na-aresto na mga adika ay pawang mga sumuko na sa Oplan Tokhang at bumabalik sa paggamit ng shabu. Tapos suspendihin ng Philippine National Police ang Oplan Tokhang operations na dito na batay dun sa report na inilabas din nito si District Police Chief Superintendent Guillermo Eliazar, umaabot na sa halos 100 mga adik ang naaresto kasunod ng suspension ng war on drugs ng Duterte administration. Pero iginiit ni Dr. Eliazar na kahit pa suspendido ang plantuhang ay hindi pa tumitigil ang pagharap ng QCPD para tuldukan ang problema sa droga katuwang ang Quezon City Anti-Drug Abuse Council, Department of Interior and Local Governments, Philippine Drug Enforcement Agency, Dangerous Drugs Board at maging ang mga tauhan ng barangay. Paliwanag ng mga barangay officials na bumabalik sa paggamit ng drogang mga adik sa kanilang barangay. Kaya't ang apela nila ay Pangulong Rodrigo Duterte muling ibigay sa PNP ang Oplan Tokhang dahil sayang nila ang inumpisahan ng programa para resolbahin ang malalim na problema sa illegal na droga, Dennis. Val, pero sinabi ni General Bato na kapag nakahuli sila o nakakita sila ng, lalo na sa mga barangay police, o barangay, uy, nawala. Okay,
Talagang pag Friday, nawawala lahat ng linya ng ating telepono. Bakit ganon? Sige. Samantala, sa ibang pasalamat muna tayo. Maraming salamat muna, RHO 5, Val Gonzales. Samantala, para sa ating trending na balita, babala sa mga nagmamaneho, lalo na yung mga nakamotorsiklo. Hinay-hinay lang po kayo sa pagpapatakbo ng sasakyan para hindi magaya sa trending video na ito kung saan isang lalaki ang mistulang nag-somersault mula sa kanyang sinasakyang motor. Para sa kabuang detaling yan, ay panoorin niyo po ito. Narito po ang report ni RH44 Vien Dacles. Ba yan? Nangyari? Trending ngayon sa social media ang video ng salpukan ng motorsiklo at kotse sa Estados Unidos. Makikita sa video footage na mayroon ng mahigit 11 milyong views na mabilis ang takbo ng motorsiklo at hindi ito napansin ng kotseng papatawid ng intersection. Sa sobrang lakas ng impact, halos lumipad ang lalaking lulan ng motorsiklo habang wasak naman at tila hindi na maibabalik pa sa dati ang sinasakyan nito. Mabuti na lamang at nakasuot ng helmet ang biktima at nagtamo lamang ng ankle at pelvis fracture. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, isang magandang balita po ito para sa mga kababayan nating OFW. Ito'y dahil sa tuwing kayo ay uuwi ng ating bansa, mas mapapadali na ang pagproseso ng mga kailangan ninyong dokumento at mabilis na ang inyong mga magiging transaksyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Paano ito nangyari? Narito ang Good News Report ni RH09, Sunny Casulia. Inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paglalabas ng Special Identification Card na para lamang sa mga kababayan nating Overseas Filipino Workers o OFW. Inanunsyo mismo ni Malacanang spokesperson Ernesto Abella sa isang text message ang pag-aproba sa e-Dole OFW ID Card System na inaasahang tutulong sa mga OFW sa tuwing sila ay umuuwi ng bansa. Ayon kay Abella, magagamit ang nasabing Special ID Card upang madali nilang ma-access ang mga serbisyo ng gobyerno, maging ang kanilang mga dokumento sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. Maaari rin itong magsilbi bilang ATM card kung saan magagamit ito para makapagtabi o makapag-withdraw ng pera. O kaya naman ay magsilbing beep card, magagamit sa tuwing sasakay ng LRT o MRT. Bagamat paliwanag ni Abella, bago mabigyan at magamit ang nasabing Special ID Card para sa mga OFW, may ilang mga kondisyong dapat sundin ang mga ito. At yan ang ating Good News. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Nitong mga nakaraang araw lang, samot-saring mga iskandalo ang kinasasangkutan ng mga pulis. Pero alam niyo ba kung ano-ano ang mga malaking issue at kontrobersiya na kinakaharap ng PNP na tumatak na sa kasaysayan ng Pilipinas? Alamin po natin sa report ni RH49, Rita Salonga. Isinagawa noong Lunes ang memorial service para kay South Korean businessman Jae Ik-ju sa may Camp Crame. Ayon kay Philippine National Police Chief Director General Ronald De La Rosa, pinagbigyan lamang nila ang hiling ng naiwan ng asawa ni G na kung pwede ay makapagbigay sila ng formal na pamamaalam sa napaslang na Koreano kung saan siya binawian ng buhay. Inamin ni De La Rosa na ramdam niya ang galit ng mga kapwa Koreano ni G na dumalo sa nasabing service. At bilang tugon, gagawin daw ang lahat ng PNP para makamit ang hustisya para kay G. Kasabay nito, humarap na rin at kinastigo ng Pangulong Rodrigo Duterte ang mahigit 300 police calawags ngayong linggo. Ang ilan sa kanila ay ipapatapon sa basilan. At kung hindi naman, ay pwede na silang mag-resign sa kanilang mga pwesto. Ngunit sa kabila ng magkakasunod na reklamo laban sa mga miyembro ng pambansang pulisya, hindi ito ang unang pagkakataon kung saan na-involve ang mga ito sa iba't ibang krimen. Balikan natin ang ilan sa mga kaso ng pagpatay kung saan mga pulis ang involved sa mga ito.
Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tsrhnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Good news para sa mga gustong magkaroon ng pearly white teeth pero wala namang panahon pumunta sa mga dentist. Naimbento na ang White Light Smile. Kung ano ito at paano ito makakatulong para magkaroon ng maputing ngipin, alamin mo natin. Mula sa report ni RH44, Bien Dacles. Wala ka bang time pumunta sa iyong dentist para magkaroon ng pearly white teeth? Hindi na yan problema. Ito'y dahil mayroon ng White Light Smile, isang gadget na naimbento na kayang magpaputi ng mga ngipin in a flash. Ang White Light Smile ang itinuturing na future of teeth whitening dahil hindi mo na kailangan pang magbayad ng mahal sa dentist. Ito'y dahil maaari mong paputiin ang iyong mga ngipin habang ikaw ay nagtatrabaho o kaya ay nagdadrive ng sasakyan. At higit sa lahat, kayang-kaya mo itong gawing mag-isa. Hindi mo na rin kailangan pang magbayad ng thousands of pesos sa iyong dentist 2 beses sa isang taon para lamang mapanatili ang iyong mapuputing ngipin. Dahil sa White Light Smile Teeth Whitener, unlimited ang pagpapaputi nito. White Light Smile eliminates a brilliant blue LED light na siyang dahilan upang pumuti ang iyong mga ngipin. Ang LED light na ito ang mabilis na magtatanggal ng mga stains sa pinakaibabaw at maging ang pinakalikod ng ngipin upang lumabas ang tunay na kulay nito. Higit sa lahat, safe itong gamitin. At yan ang ating news discovery, RH44, Bien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa India, buhay na ipis na kuha malapit sa utak ng isang babae. Pasintabi lang po sa mga kumakain, isang buhay na ipis ang nakuha ng doktor malapit sa utak ng isang babae sa India. Agad na nagtungo sa ospital ang isang 42 taong gulang na ginang matapos makaranas ng matinding pananakit ng ulo at umano'y parang may gumagapang sa likurang bahagi ng kanyang mga mata. Noong una ay sinuri ng doktor ang ilong ng pasyente at agad din itong pinauwi. Pero hindi nawala ang sakit ng ulo ng ginang at nagdesisyon na itong pumunta sa isa pang espesyalista. Nasinuri naman ang kanyang nasal passages gamit ang endoscope kung saan natagpuan ang buhay na ipis. Ayon kay M.N. Shankar, ear, nose and throat specialist sa Chennai Stanley Medical College Hospital, una niyang nakita ang maliliit na legs ng ipis at nang ibinaba pa nito ang endoscope, dito na niya nakita ang halos 5 centimeters na haba ng ipis. Pumasok umano ang ipis mula sa ilong ng pasyente at dumiretso malapit sa skull nito, kung saan ito nanatili sa halos 12 oras. Gamit ang isang special na vacuum cleaner, natanggal ni Dr. Shankar ang buhay na ipis mula sa skull ng pasyente. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naka-encounter ng ganitong kaso ang doktor sa loob ng kanyang halos 3 dekadang pagpapractice ng medisina. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Nakuha ni Polly ang bola, dumaan sa screen, umikot, nag-teardrop at pumasok ang bola sa ring para makuha ng Star Hotshots ang 78-74 na panalo sa Game 1 ng kanilang 7-game semifinal series laban sa Barangay Ginebra. Kahit na low-scoring affair ang nangyari sa Game 1, nagawa pa rin tapatan at unahan ng Star Hotshots ang Barangay Ginebra Gin Kings. Nanguna sa scoring si Polly ng Star Hotshots na may 18 points at kasunod naman niya si Mark Baroka na may 17 points. Nanguna sa first quarter ang Barangay Ginebra pero agad namang itong nahabol ng Star Hotshots pagtapos ng first half. Bago pumasok ang fourth quarter, nakuha ng Star Hotshots ang lamang. Naging mahigpit rin ang depensa ng Star laban sa Ginebra na ilang ulit nasupalpal si Japet Aguilar at napilitang magkamali si L.A. Tenorio. Game 2 ng Manila Clasico Semifinal Series ay mangyayari sa Sabado. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon.
Tinawanan lamang ng bagong Miss Universe na si Iris Amitinere ng France ang chismis na isa siyang tomboy. Ito'y matapos naman maglabasan ng mga picture nito na may kasamang isang blonde girl. Sa isang picture, makikita nakatalikod si Iris at ang nasabing blonde girl na pareho naka two-piece swimsuit at nakahawak ito sa kanang kamay ng babae. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Lamig kanina umaga, patuloy ang pagbuti ng ating panahon. May sisira kaya dito sa papalapit na araw ng mga puso? Sana umabot, no? Meron nga bang namumuong sama ng panahon? Alamin natin ang ating latest weather situation mula kay RH44 Bien Daclet. Bien? Thank you, Dennis. Magandang panahon ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw habang patuloy na kumikilos palabas ng bansa ang low pressure area or LPA na dating naging tropical depression Bising. Huling namataan ng LPA malapit sa eastern border ng Philippine Area of Responsibility o PAR na huling namataan sa layong 775 kilometro silangan ng Guian, Eastern Samar. Ayon sa Pag-asa, maaaring malusaw ang LPA sa susunod na 24 hanggang 48 oras. Dahil dito, tanging ang northeast monsoon o amihan lamang ang makakaapekto sa northern at central Luzon, kaya't asahan ang maulap na papawirin at light rain sa Luzon, kasama na ang Metro Manila, Ilocos, Cordillera, Aurora at Cagayan Valley. Samantala, nagpakita ang araw kaninang 6:26 na umaga at lulubog naman mamayang 5:56 ng hapon. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. Eto naman po, dahil ilang buwan na nga lang, Aliwan Fiesta na at pinag-uusapan na rin natin ang mga best fiestas in the Philippines. Kilalanin muna natin po ang mga natatanging fiesta na ipinagdiriwang ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng Philippines. Hatid ng Aliwan Fiesta featuring 100 fiestas in the Philippines. At ang tampok nating fiesta ngayong araw na ito ay Flores de Mayo Festival. Saan nga ba ito isinasagawa at paano nga ba ito nagsimula? Alamin natin sa special report na ito. Aliwan presents 100 Fiestas in the Philippines. Isang mapisaya, ista'y narito na. At ibaisan ng talino sa sayaw at karosa. Ang Flores de Mayo ay ang pista ng bulaklak na pinagdiriwang ng mga Filipino sa buong buwan ng Mayo bilang pagbibigay parangal kay Birheng Maria. Bawat isang araw sa buong buwan ng Mayo ay naghahandog ng bulaklak kay Maria para sa kanyang taglay na huwarang kalinisan at kabutihan. Ang pagdiriwang ng Flores de Mayo ay pinaniniwalaang nagsimula noong 1854 na ang Vatican ay nagproklama ng doktrina ukol kay Immaculada Concepcion. Ito ay unang pinagdiwang sa Bulacan at kinalaunay lumaganap sa mga lalawigan ng Laguna, Batangas at Pampanga. Bahagi ng naturang okasyon ang kaugaliang pagdaraos ng 9 na araw na novena bago ang Flores de Mayo. Sa selebrasyong ito, ang mga kabatang babae ay nakasuot ng magagarang formal na damit na sumasagisag sa accolades of Our Lady na may konsorteng mga kalalakihan. Abangan ang mga festival champions sa Aliwan Fiesta Festival of Champions 2017. April 20, 21, and 22, 2017. Watch it live dito sa DZRH News Television, Facebook at YouTube live channel at dzrhnews.com. Isang mapisaya, ista'y narito na. At ibaisan ng talino sa sayaw at karosa. Para sa ating countdown, ilang araw na lang, Aliwan na! 71 na lang? Bilis, ano?
71 araw na lang. Nako, ayan o. 71 days to go before Aliwan. At inibitahan po namin kayo dito sa MBC, Manila Broadcasting Company, harap mismo ng Aliw Theater. Kaya hindi kayo mawawala. Aliwan sa harap ng Aliw Theater. At sumayin nyo na naman ang kalating oras sa ating balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News, ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas, alas 10:30 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan. Dito lamang sa MBC Network News. Parami na ng parami ang Smart sa hugasin. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bacteria. Tanggaling Smart Dishwashing. Tanggaling galing sa presyong magaling din. When you use Pride Barretta, put stain away formula. Goodbye ang tumigmancha. Sila'y magpapaalam na. Ang puti ng labada, ang bango-bango pa. Matipid kasi matagal matunaw to. Ang dami ng malalaghan mo. Goodbye tumigmancha. Hello Pride Barretta. Bonding with the family, pag may time. Try ng bagong recipe, pag may time. Business, pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash, tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko rin gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo to. Unique, it's your toothpaste at your price. ACS. Kaanda. 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 Ang paglalaba, nakukuha yan sa Gaanda. Pinagagaan at pinagaganda ng Pride. May dagdag alaga ng fabric conditioner, nililinis, pinababango, pinalalambot, inaalagaan ang kulay ng damit para gaanda ang pamilya. Ang ganda ko! Pride with fabric conditioner. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS. Samahang pinagtibay na ng panahon. Walang iwanang samahan. 77 taon ng pagsasama ng Pilipino at ng mga lingkod sa pagbabalita. Una sa radyo, una sa Pilipino. DZRH. Magkabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Happy weekend, Pilipinas! Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. Friday na naman ngayon. Tingnan mo nga yan, ang bilis ng panahon. Welcome po sa isa na namang edisyon ng DZRH Follow-Up. Ako po inyong makakasama sa ilang minutong talakayan. Meron pa tayong ilang minuto bago mag alas 12 dahil alas 12, STL na po yan, Showbiz Chismis Live. Ilang minutong talakayan, ako rin po ang inyong makakasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bueno, diretso na po tayo sa ating pag-uusapan o ang ating topic for the day. Alam nyo mga kababayan, kahapon lang po nag-init ang ulo nitong si Senator Richard Gordon dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig sa Senado ni retired General Wally Sombero na itinuturong bagman ng gambling tycoon na si Jack Lam. Bukod sa pag-contempt, sinabi ni Gordon na irerekomenda niya na makansela rin ang pasaporte ni Sombero. Lumiban ang dating opisyal ng PNP sa ikatlong pagdinig tungkol sa pagtanggap umano ng 50 milyong pisong suhol ng dalawang dating deputy commissioners ng BI o Bureau of Immigration sa Chinese gambling tycoon na si Jack Lam. Pero ano nga ba ang kaibahan ng madalas nating naririnig na hold departure order at lookout bulletin? Sino-sino nga ba ang pwedeng patawan o magpataw nito? Alamin natin yan kasama ang expert sa batas na si Attorney Mark Tolentino. Magandang araw, Attorney Pogi. Yes, good morning po, Boss Dennis at saka sa lahat po ng tagapakinig ng DCRH at saka yung mga followers natin dyan sa DCRH TV. Okay, ang unang-unang katanungan ko po ay may balak na ba kayo sa darating na Valentine's Day? Everyday sa akin is Valentine's. Wow, napakasweet naman nitong si Attorney Pogi. Grabe naman. So may balak na kayo. Dinner yan? Dinner? Concert? Actually, yung Valentine's Day na akin, everyday naman yun eh. Oo. So there is no such thing as Valentine's Day sa akin kasi everyday for me is Valentine's. Oh, wow. Okay, diretso na tayo, Attorney. Dito muna tayo sa lookout bulletin. Ito, uminit ang ulo. Parang nag-init yung ulo ni Senator Gordon kahapon dahil parang pinatakas ba? Yun yung kanyang word eh. Parang nilet go natin si Wenceslao Sombero. Tanong ko lang, sino ba talaga ang pwedeng mag-issue nitong lookout bulletin na ito, Attorney? Yung lookout bulletin or tinatawag ito, minsan tinatawag din itong watch list order. Actually, ang nag-issue niyan is the Secretary of Justice. Iba naman ito sa whole departure order. Okay. Itong whole departure order, pwedeng i-issue yan ng korte. Sa mga may pending na criminal cases doon sa upper court, meaning regional trial court and upper. Okay. But the lookout order can be issued yan sa Secretary of Justice. Iba kasi ang dalawa kasi itong whole departure order, pag may naka-issue laban sa'yo ng whole departure order, tougher to mas strict ito compared sa watch list order. Kasi kung may whole departure order ka, automatically hindi ka pwedeng makalabas sa ibang bansa. Except kung may exemption or may tinatawag na mag-apply ka na exemption sa court. Unlike sa watch list order or bulletin watch list bulletin kung may ganun ka. Yung watch list at saka lookout bulletin, isa lang 'yon, Attorney. Isa lang 'yon, isa lang 'yan. Okay. Yung for example, watch list order, may naka-issue laban sa iyo, hindi ka pwedeng makalabas sa ibang bansa except kung may clearance ka from the Department of Justice. Yun ibig sabihin doon. Ibig sabihin, kung may watch list order ka or lookout order ka, hindi ka makalabas sa ibang bansa kung walang pahintulot galing sa Department of Justice through the Secretary of Justice. Okay. Yung pahintulot lang galing sa Bureau of Immigration. Parang ang pagkakaintindi ko kahapon, bakit hindi parang hindi alam ng nangyari ng DOJ, ang parang ang nagpa-let go lang kay Wally Sombero nung panahon na yon, parang mga taga Bureau of Immigration lang, if I'm not mistaken, Attorney. Oh yes, for example, may watch list order tapos pinalabas na wala namang clearance from the Department of Justice. So, kailangan managot yung immigration dyan. Bakit nila pinalabas? Baka may sabuatan naman yan. So, kailangan na malaman yan. Kasi pag may watch list order, bawal ka talagang umalis without the clearance from the Department of Justice. In this case, kung pinaalis nila na hindi naman alam ng Department of Justice, so the Secretary of Justice Aguirre, so something wrong with the Bureau of Immigration. Hindi niya sinasunod yung proseso, especially that the Bureau of Immigration is under yan ng supervision ng Department of Justice.
At saka very clear ang DOJ attorney na meron talaga silang lookout bulletin dito kay Wally Sombero. Oh yes, may lookout bulletin tapos pinaalis ng immigration na wala namang clearance from the Department of Justice. So kailangan ang managot niyan yung nasa airport, bakit nilang pinalabas? Wala namang clearance from the Department of Justice. Kasi iba naman yung watchlist order saka sa whole departure order. Kasi itong watchlist order temporary lang ito in nature. Actually 60 days lang ito yung period niya. Yung effectivity period niya is 60 days unlike the whole departure order na 5 years ang effectivity nun. So in this case, yung 60-day period na yan, kung may watch this order ka or under ka ng lookout bulletin, hindi ka talaga pwedeng umalis sa ibang bansa within that 60-day period except kung may clearance ka from the Department of Justice. So in this case, umalis siya sa ibang bansa, wala namang clearance. So I think ang managot diyan yung immigration. Baka may tinatago sila or may I don't know kung may sabuatan ba yan. Especially na yung issue dito is about the bribery scandal of the Bureau of Immigration. Saka attorney, parang ang pagkakaintindi ko, doon sa watch list o lookout bulletin, hindi ibig sabihin pinipigilan ka. Ibig sabihin, pwede kang lumipad not unless na meron kang clearance galing from the DOJ. Ibig sabihin, kung hawak mo na yung clearance, yung dokumento mismo, physical, hawak mo, ito yung aking clearance, pwede mo na akong i-let go. Pero wala nang responsibilidad yung taga-BI na tumawag pa doon sa kunyari, staff ng DOJ. Sabihin, Secretary, totoo ba ito na meron kayong clearance yung authentication na tinatawag, attorney? Actually, pag may clearance from the Department of Justice, of course, i-check nila yan kasi yung ginagawang mga clearance ng Department of Justice, kailangan alam din yan ng Bureau of Immigration kasi baka fake naman yung clearance na hawak ng isang passenger. So very clear yan na kung may clearance hawak ng passenger, i-verify din yan sa Department of Justice kung totoo yung clearance na yan. In this case, ang tanong dyan, nung umalis si Mr. Sombero, pag umalis nun, may clearance ba from Department of Justice? Yun ang tanong dyan Kung may clearance ba na pwede siyang umalis? And in this case, kung may clearance man yan si Mr. Sombero, dapat may reason siya bakit siya umalis. Maybe for medical, medical, pwede natin magawin yan. But may clearance, hindi pwede na clearance lang galing sa Department of Justice na for the sake na i-escape siya or i-evade niya yung proceeding ng Congress. So in this case, meron ba? May dahilan ba bakit umalis si Sombero or pinalusot naman yan ng immigration? So yun ang dapat imbestigahan ng Senado kung gaano ba ka-effective na government agency itong Bureau of Immigration. Kasi ang lumalabas ngayon, attorney, dalawa lang daw yan. Ayoko sabihin yung word Una, eng-eng siya. Pangalawa, nakipagsabuatan. Dalawa lang yun, attorney. Hindi naman pwedeng sabihin nila na hindi nila alam na si Mr. Correct. Sombero. Malaking tao niya. Lahat ng news, nandiyan yung mukha niya. Saka attorney, kaya nga, ako naintindihan ko si Senator Gordon kahapon, sabi niya, hindi mo ba lang ako explain na ang pagka-hinahanap natin ay Wally, tapos Wenceslao yung nakalagay? Wala bang explanation na gano'n? Yun ang inaantay niya kahapon, pero walang nag-explain kahapon, attorney. Yun ang dapat sagutin yan. Actually, sagutin dapat yan ng immigration, hindi actually ng Department of Justice. Kasi ang issue ng Department of Justice, nag-issue ba sila ng clearance or wala? Kung sabihin ng Department of Justice, wala. So, bakit pinalabas? Sino ba ang may responsibility sa paglabas ng isang tao sa airport? Ang may responsibility dyan, hindi naman ang Department of Justice. Ang may responsibility dyan, ang immigration naman. Especially kung may experience tayo umalis sa ibang bansa, nagbakasyon tayo, sino ba ang last na pupuntahan natin bago tayo makapunta sa boarding? Di ba yung immigration? Hindi naman yung Department of Justice. So, dapat ang managot dyan, yung mga tao ng immigration doon sa airport. Eto ba, attorney? Pagka gano'n na nangyari, ano ngayon ang sagutin itong nagpatakas ba? O nag-clear kay Wally Sombero sa airport? Anong sagutin ito? Pwede ba ikulong tong aling ito? Yung sagutin, number one, is administrative liability. Yan. Okay. Bakit nila pinalabas? Pangalawa, pwede natin sabihin na graft and corruption, baka may bayaran dyan. Tama. Baka kung hindi lang graft and corruption, kung more than 50 million, baka plunder yan. So we have to clarify, kailangan na malaman yan. Kasi yung
very clear na yung paglabas ni Mr. Sombero, may liability talaga ang Bureau of Immigration. Ang tanong naman dito, sino doon ang may authority or may supervision nung panahon na yon? Yung si airport. Sino ba yung tao na yon? Yung naka-assign doon sa gate na nakalabas si Mr. Sombero. Yung tao naman na yan, sino naman ang supervising authority noon? So, kailangan malalaman natin ang kung sino ang may responsibility sa pagtakas or sa pag-alis or maybe negligence on their part. Oo nga eh. Kasi lumabas na yung pangalan ng babae kahapon, nakalimutan ko yung pangalan eh. So ibig sabihin, itong aling ito na taga-BI, attorney, pagka tinanong niya yung boss niya, for example, ay hindi naman ako kung solely na gumawa ng paraan dyan at tinanong ko naman yung aking supervisor at sabi niya okay. So it could be both. Pwede ba dalawa sila may sagutin dito, attorney? Hello, attorney? Silent type si attorney. Nawala. Okay. Paki-ano naman, paki-tawagan habang sumasayo ako. Habang sumasayo ako. Okay, yung katanungan. Saka, ano yung mga kaso? Ano yung mga kaso? Yung siguro yun ang pinaka last question natin. Ano yung mga kaso na pwedeng i-lookout bulletin, no? Parang pwedeng humantong doon sa lookout bulletin. Ano yung mga kaso na pwede na para humantong doon sa lookout bulletin? Yung, kumbaga, parang kukwestiyonin ka. Diba? Hihingi ka ng permiso, hihingi ka ng clearance doon sa mga ahensya ng gobyerno para ikaw ay makalipad. Bumalik na ba? Attorney? Yes. Okay. Yung last question ko before mawala yung linya. Pag nagtanong yung babaeng ito sa kanyang supervisor, sabi niya, Sir, nandito hindi ako sigurado kung siya ba yung Wally Sombero na hinahanap, pero ang nakalagay dito ay Wenceslao. I-clear ko ba to? Pag sinabi ni supervisor niya, sige, i-clear mo na yan. So, sino ngayon na may sagutin sa batas ngayon? Yung supervisor o yung nag-clear? Attorney? Yung nag-clear. Yung nag-clear. Sino bang umutos na clear na yan? So, yung boss. Kasi yung taon, yung nasa airport naman is good faith naman kasi sumunod lang siya sa order. Then, yung sabi naman niya is hindi naman actually yung real name kasi Wenceslao at saka Willie. Iba yan. So, parang good faith yung nasa airport. But ang may sagutin talaga, yung nagsabi na, sige, palabasin mo na yun, okay na yan. Okay. Ano naman po yung last question na ito, attorney? Ano yung mga kaso, alisan natin ng kaunti itong si Wally Sombero, ano yung mga pwedeng kaso na pwedeng pumasok po doon sa lookout bulletin, attorney? O yung mga lookout bulletin, for example, yung tao may pending criminal case sa court, below the regional trial court. Kasi pag regional trial court or upper, whole departure order yon. Yung what's this order, basta it means yung mga criminal cases pending sa municipal trial court. Yun. Watch list order yan. Pangalawa naman na pwede sa watch list order, yung for example, in-issue ng tinatawag na Department of Justice kasi may pending na preliminary investigation or inimbestigahan siya ng Congress, inimbestigahan siya ng or any government agency na mag-request na i-hold mo na yan under pending investigation yan kasi may kaso na siya is inimbestigahan. So in that case, yun ang may watch list order. But normally, ang watch list order, ini-issue lang yan sa mga tao na may pending criminal case below the regional trial court, meaning MTC. And yung mga administrative and quasi-judicial bodies. So, kunyari, attorney, ito, medyo may nag-text lang sa akin. Paano po, kunyari babae, no? Tapos nabuntis niya yung lalaki, nabuntis niya yung babae. Ngayon yung babae, humingi ng whole departure order. O kaya lookout bulletin lang dito sa papaalis na lalaki. Pwede ba niya yun? Ano yung pwedeng prosesong pwede niyang pagdaanan, attorney? Kailangan na kumuha mo na siya, mag-file siya ng watchlist order application or lookout bulletin application sa Department of Justice. Then kailangan siya ng certified true copy ng information na pinafile sa korte. Pangalawa, yung certified true copy ng prosecutor's resolution. So may certified true copy. So another certified true copy ng complaint. Or certified true copy ng order ng city prosecutor na may pending criminal case yung tao na yan. So
So tapos na yan, isubmit niyan sa Department of Justice para ma-cover siya ng watchlist order. So importante pala na nakasampa yung kaso muna, attorney, no? Nakasampa ang kaso, for example, nag-file ka ng Republic Act 9262 kasi tinakbuhan ka ng lalaki na kabuntis sa'yo. Tinakbo lang yan. So kumuha ka muna ng certified true copy of the complaint at pinail mo sa Fiscal's Office. Then pangalawa, another certification galing sa Fiscal's Office na may pending preliminary investigation doon sa Office of the City Prosecutor. Tapos isubmit yan sa Department of Justice. Okay. Kaya gusto ko si Attorney Mark, napakalinaw niyo magpaliwanag. Kaya marami na in-love dito sa legal minds nila. Sige, Attorney, pwede kang mag-invite. Teterte tayo araw-araw. Go ahead, Attorney. Yes, everyday, mga kaibigan natin, mga followers natin sa DCRH TV, manood po kayo or makinig po kayo sa program natin dito sa Facebook, sa DCRH, or sa TV, 10:30 ng umaga hanggang 11 o'clock ng umaga sa Legal Minds. That is the only legal program every day sa buong Pilipinas. Ayan, Monday to Friday yan, Attorney, no? Yes, Monday to Friday. Attorney Mark Tolentino, maraming salamat again and again. Thank you very much and happy Valentine's Day, Attorney. Happy Valentine's Day, Boss Dennis, at saka sa lahat po ng mga followers ko po. Okay, thank you very much, Attorney Mark Tolentino ng Legal Minds. Panoorin niyo po siya araw-araw at 10:30 po dito po bago mag-MBC Network News. Okay, puntahan na po natin ang taong may naka-issue hold departure order at hindi pwedeng umalis dahil nakaprograma na siya, si Rocky mula sa kabilang studio. Hindi hindi hold departure order yung HDO. Ano? Hidden desire on. Hidden desire? Bakit ganun yung mo? Pangit ang tunog mo. Kasi medyo yung dito kasi sa amin may sa studio ko kasi medyo inaayos. Ay, inaayos? Hindi, nakalabas to. Ayan. Ayan, nakaparang ayan, okay na. Okay na. Okay. Nakadikit daw kasi yung aking mic. Sige, ilalayo ko na lang siya. Uy, ayan. Parang kagabi pa. Di ba? Ito na, nakaiwalay na. Parang hanggang kagabi, pinag-uusapan sa social media itong si Diego Loizaga. Montano? Oo, si Diego Loizaga. Loizaga, anak ni Cesar Montano kay Teresa Loizaga. Oo, kapatid ni Bing Loizaga. Lahat, kapatid ni? Kapatid ni, si Teresa Loizaga, kapatid ni Bing Loizaga. Oo, tama. Diba? Saka ni Chito Loizaga. Tama, yung basketballista. Saka ni Joey Loizaga. Joey Loizaga. Yung jowa ni Gretchen Barreto. Correct. Magaling yung magkapatid na yun sa PBA. Yes, magaling mag-shoot. Kasi di ba basketball player, di magaling mag-shoot? Sige na nga. Bakit pag kayo nang gagaling, parang parang di pwedeng ilabas sa TV? Gusto ko ganito lang. Para makita nila kung gaano kalit ating mic, di ba? Kanina sabi ko, habang nagbabalita ako, baka akala nyo nagkamali ako ng basa dito sa Barna. Barna talaga yun, di ba? Yeah, Barna. Barna yun. Matabang Darna. Yes, matabang Darna siya. Kailan yan? Anong yan? Mga kailan yan? Summer yan, Summer siguro yan. Hindi, parang ganun, pero wala pa kasi hindi pa nagsisimulan ng shooting, pero hoping itong si Carla Pelikula Estrada. Ba yan? Pelikula o teleserye? It's a movie. Movie. Hoping itong si Carla Estrada na magawa before na kasi tinatanong kasi siya ng reporter na is it for MMFF? Sabi niya okay lang kung hindi MMFF, mas okay kung mas maaga para mas marami ang mapasaya ng bonggang-bongga. Oo nga parang it's a Darna with a twist, no? Oo. At alam mo, Papa Densa, kasama sa movie na yan si Vice Ganda, pero hindi pa alam kung siya ang magiging kontrabida. Oo. Pero for sure magiging kasama siya ng alam mo yung production. Ay, gano'n? Yes. Bakit? Gustong-gusto niya. Kasi sa kanya galing yung Barma na yan yung word na Barna. Sa kanya galing yan. Oo. At syempre, di ba, BFF niya itong si Carla Estrada Oo nga. Saan ba isi-shooting yan? Sa Burma? Ay, hindi ko lang alam. Oo. Barna in Burma. Ay, maganda. Di ba? Oo, maganda. Yan. Okay, antabayanan niyo po ang STL. Hindi po yan bulahan dahil
Hindi yan bulahan. Ano ka ba? Hindi yan loto. Hindi ba loto yan? Oo. Mamaya mahuli ako eh. Antabayanan niyo po ang susunod na programa, STL Showbiz Chismis Live! At yan ang kabuuan ng ating talakayan ngayong araw na ito. Hanggang sa susunod na edisyon sa Lunes po, magsama-sama tayo. Ako po si Dennis Antinor Jr. para sa DZRH. Follow up. Bye!